Ngayon alam ko na kung bakit hindi inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si President Bongbong Marcos nung si PBBM ay tumatakbo pa bilang presidente noong 2022. Hindi ba kayo magtataka? Lahat po na naging presidente, kapag dumating yung eleksyon kung saan bababa na sila po ay nag-endorse ng kanilang mga presidentiable para pumalit sa kanila. Siyempre nga naman ang dahilan para kung ano man yung iyong nasimulan bilang presidente, ipagpapatuloy ng susunod na presidente. Pero, correct me if I'm wrong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang Pangulo na hindi nag-endorso ng kandidato niya sa pagka-presidente. Pero may dahilan dyan si Digong dati Keso para hindi daw magtampo yung mga politikong kakilala niya kung ano man dahilan na yon. Pero talaga naman po, pag ikaw ay presidente, bababa ka na, kailangan meron kang i-endorsong kandidato mo. Pero bakit siya hindi? So, kaya naman pala, kung napanood niyo na po yung video ni Congressman Sandro Marcos, malalaman niyo kung bakit. Ngayon, kung hindi niyo pa napanood, panoorin po natin muli. Part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yes. And I will never forget, and this is the first time kunento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them saying And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. yes. Okay, narinig po natin si Kong Sandro nung sila ay pumunta ng Malacanang para hilingin ang endorso ni then President Digong, meron po silang hinihingi na pabor. And mind you, nung nagpunta silang mag-amang Bongbong and Sandro Marcos, hindi po sila hinarap ni Digong. Instead, 3 opisyalis ni Digong ang humarap sa kanila. At ang kanilang hinihiling, sila daw ang pipili ng Executive Secretary, sila ang pipili ng Senate President, sila rin ang pipili ng Speaker of the House. At meron pang ibang cabinet secretaries na hindi na nabanggit ni Kong Sandro. So anong balak gawin ni Digong? I-endorse niya si PBBM kung papayag siyang maging puppet ni Digong. Ganun lang po kasimple yun Napakalinaw po ng sinabi ni Kong Sandro. I-endorse ni Digong si PBBM basta ikaw ay maging puppet ko. Kami ang pipili ng lahat ng mga matataas na posisyon sa gobyerno. So, akala ba ni Digong mauuto niya si President Bongbong Marcos? Akala ba talaga ni Digong na weak leader si President Bongbong? Kaya nga, nung hindi pumayag si PBBM, obviously hindi po siya pumayag dahil nung naupo si PBBM bilang presidente,
siya pa rin po ang pumili ng ES, ng SP at ng House Speaker. So, natuloy yung kampanya. Nagtandem pa rin si BBM at si Sara Duterte. Pero kung papansinin nyo, umpisa pa lang ng kampanya, sinisiraan na kagad ni Digong si President Bongbong Marcos. Kesyo weak leader daw. Kesyo gumagamit daw ng droga. Mantakin ninyo, katandem ng anak niya si PBBM bilang Vice President, and yet sinisiraan niya na. Hindi ba kayo nagtaka? Umpisa pa lang ng kampanya, naninira na yung ama ng katandem ni President Bongbong, o hindi ba naman one for the books yun? Hindi mo na nga inendorso, sinisiraan mo pa. So, sa sinabi ni Kong Sando, isa lang po ibig sabihin nun, hindi pumayag si Bongbong Marcos. Kaya para balikan si PBBM, umpisa pa lang nanira na si Digong. O bakit tinuloy pa rin ni Sara Duterte na makipagtandem kay PBBM kung ganung hindi pala pumayag itong si BBM para maging puppet ng mga Duterte? Dahil para sa akin lang po, talagang andun na sa plano. Kung hindi pumayag si PBBM na maging puppet ni Digong, may ibang option. At isa na dyan ay yung umpisa pa lang ng presidency ni Bongbong Marcos, may balak na silang i-unseat si PBBM. Paano nila gagawin yon? With the help of Amy Marcos. Dahil akala ni Amy, mamamanipulate niya ang kanyang kapatid na si PBBM into giving in sa lahat ng gusto ng Duterte. Tandaan niyo, 2016 pa lang, dikit na si Amy Marcos sa mga Duterte. At sinasabi ng mga DDS, si Bongbong Marcos daw ang lumapit kay Sara Duterte para magtandem sila. Mali po, si Amy Marcos ang isinama si Bongbong Marcos kay Sara Duterte nung sila ay wala pa sa posisyon. Para magtandem sila at dahil hindi nasunod yung gusto ni Digong, meron silang ibang option. At yan ay pabagsakin si President Bongbong Marcos. At patunay dyan yung statement ni Ramil Madriaga. O, so nanalo na nga si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Si Bongbong Marcos naging Pangulong Bongbong Marcos, si Sara Duterte naging Vice President Sara Duterte. Ngayon, nung hindi nabigay yung mga kahilingan ni Sara Duterte, isa na dyan ay yung gawin siyang Secretary of Defense na para kay President Bongbong Marcos, ay wala namang kaalaman si Sara Duterte pagdating sa posisyon na hinihingi niya. Isa pa, although minor lang yun, yung paggamit ng chopper, ng presidential chopper, para araw-araw ay uuwi si Sara Duterte sa Davao City para makita yung kanyang mga anak. So, hindi napahintulutan. Although meron pong isang bagay na ibinigay ni President Bongbong Marcos, yun ay yung confidential funds na sinasabi ng mga DDS, yun daw palang issue ni Sara Duterte, dapat ang sisihin ay si Bongbong Marcos dahil siya ang nagbigay ng confidential funds kay Sara Duterte. Again, ginagawa tayong bobo nito mga DDS, sila na lang ang maging bobo. Mag-tandem yan, anong unit team pa rin sila. Pinagbigyan ni PBBM yung confidential funds na hiningi ni Sara Duterte, not knowing na hindi pala sa maganda gagamitin ni Sara Duterte yung confidential funds. Nung nasilip ng gobyerno ni PBBM na mukhang hindi tama yung paggastos nitong si Sara Duterte, pinaimbestigahan. At doon, nagalit lalo si Sara Duterte. Again, ito po ay aking opinion lamang sa aking pananaw. So, yun ang mga dahilan para sa akin kung bakit galit na galit si Digong at si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos. At yan para sa akin ang dahilan kung bakit hindi inendorso ni Digong si President Bongbong Marcos. Tawagin ba naman niyang weak leader? Tawagin niyang nagko-cocaine na isang drug addict ang ating presidente? Pero nagtuloy pa rin ang tandem ni Sara at saka nitong si Bongbong Marcos. Ngayon nasa posisyon na sila, nagalit ang Sara Duterte dahil hindi pinagbigyan ni PBBM lahat ng kapritsyo ni Sara Duterte. At oo nga pala, yung mga sinasabi ng mga DDS na sila PBBM at Amy Marcos ang lumapit kay Sara Duterte. Natandaan niyo yung kumalat na video ni Sara Duterte kung saan sinabi niya na kinausap niya si President Bongbong Marcos at hiniling niya na gawin siyang Vice President nito dahil makakatulong daw siya sa gobyerno ni PBBM. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Importante sa lahat, sa ating lahat yon. Galing na po mismo yan kay Sara Duterte.
And again, tulad ng sinasabi ko sa inyo, para sa akin, minanipulate ni Amy Marcos si Bongbong Marcos para kunin niyang running mate si Sara Duterte. Na ngayon, pinamamalita ng mga DDS na kaya lang daw nanalo si Bongbong Marcos ay dahil kay Sara Duterte. Kung kayo ay nanonood ng mga rally ng Unity Team dati, makikita nyo sa mga venue na pinagdausan ng rally, iilan lang po, kakarampot lang yung mga nakakulay berde kumpara mo sa nakakulay pula na kulay ni President Bongbong Marcos. So, totoo kaya yung mga inilahad ni Kong Sandro Marcos sa kanyang interview with Cuatro de Alas or Cuatro Alas? Yes, I believe so. Hindi po sinungaling si Kong Sandro at hindi niya ilalagay sa alanganin ang kanyang amang si President Bongbong Marcos. Kayo ba? Ano sa tingin ninyo? Bakit hindi inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si President Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, agyaman na.